Hindi pa rin daw makapaniwala ang mag-asawang itong taga-Baliwag, Bulacan sa sinapit ng kanilang pamilya. Pasado alas 11 raw ng gabi noong nakaraang linggo nang umuwi silang mag-asawa kasama ang kanilang dalawang anak, isang 12 taon at isang 5 taong gulang. Na-notice ko na open yung front door, which is unusual. So, una naisip ko baka nakalimutan ko siyang isara. Pero nung patalikod, nung tatawagin ko na yung husband ko, biglang may lumabas na lalaking may dalang baril. Dito na raw sila tinutukan ng baril ng magnanakaw. Nung paglabas na katutok sa kanya, pumutok na po una eh. May pumutok na pong isa. Pagka ganun ko, pumutok po ulit siyang gano'n. Then hinabol po si misis ko. Makailang ulit pa raw nagpaputok ng barilang magnanakaw hanggang sa dumapa na lang ang kanyang misis para magpatay-patayan. Pero kasunod nito, bigla raw bumaba ang panganay nilang anak sa sasakyan. Sa takot na mapahamak ang anak, naglakas loob na raw siyang tumayo. Not knowing namin nangyayari na. So, ang ginawa niya, unconsciously, pumasok siya sa loob ng bakuran namin. Andoon pa, ang alam ko, andoon pa yung magnanakaw. So, hinabol ko siya. Hinata ko, paalis, patakbo. Swerte namang walang tinamaan ng bala sa kanila. Nakuha mula sa pamilya ang pera, mga alahas, branded na bag at mga gift certificates. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng halos 200,000 piso ang natangay ng suspect na agad ding tumakas matapos ang krimen. Tingin ng mag-asawa, talagang pinagplanuhan sila. Nadiskubre kasi nilang may tambak ng lupa at scaffolding na inilagay sa kanilang bakuran para mas mabilis na makaakyat ang magnanakaw. At nang makapasok na ito sa kanilang bakuran, Ma'am, ito yung pinasukan nila. Actually, ang liit lang po niya. Tapos naiwan po dito yung sombrero, saka yung knife na ginamit nila. Siguro po tiniktikan eh, na pati yung alis po namin, na alam niya na wala laging tao dito. trauma raw ang inabot ng kanilang mga anak sa nangyari. Actually, ayaw nilang matulog sa house namin. And kahit sa school, natatakot sila baka daw may kumuha sa kanila. Pag sa amin kasi ng husband ko, pag madaling araw magigising ka, naaalala mo yung nangyari. Ang security ng subdivision, naghigpit na raw ng seguridad, lalo na't hindi raw ito ang unang insidente ng nakawan dito. Dalasan lang yung robing, yung round robing inspection. Para medyo kahit pa paano, meron mong nagbabalak. So, mabulabog lang. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente habang inaalam ang posibleng pagkakakilanlan ng suspect. Darlene Kai, GMA News.